Isang F-18 jet ng US Navy ang nagpaputok at nagpahinto sa oil tanker ng Iran sa Golpo ng Oman matapos balewalain ng barko ang paulit-ulit na babala na lumihis ng direksyon. Ngayong Huwebes, ikapito ng Mayo 2026, nagkaroon ng panibagong tensyon ang krisis sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Washington, blokadang pandagat lang laban sa mga barkong papasok o lalabas sa mga pantalan ng Iran ang ipinatupad nila. Sinusubukan ng Tehran na gawing propaganda ang insidente at naglalabas ng mga larawang umano'y mula sa drone na pangmanman ng Estados Unidos na pinabagsak sa Hormuz. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon na may mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Tinangkang pumunta ng barko sa Iran, ngunit pinahinto, hindi sumunod at na-disable ang timon. Mga putok ng 20mm kanyon na pinaputok mula sa isang F-18 na inilunsad mula sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Ang barkong tinamaan ay ang MT Hasna, isang oil tanker na may bandilang Iranian na ayon sa Central Command ng Estados Unidos ay naglalayag sa internasyonal na tubig patungo sa isang pantalan ng Iran sa Golpo ng Oman. Walang laman ng barko, pero hindi ang kargang target, kundi ang tangkang paglabag sa blokada. Sinubaybayan ng puwersa ng Amerika ang kilos nito. Naglabas sila ng maraming babala at ipinaalam sa tripulasyon na nilalabag ng ruta ang mga patakarang ipinataw ng Washington. Habang patuloy si Hasna sa pag-abante, ginamit ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang fighter jet para hindi paganahin ng timon, hadlangan ang pagdating sa pantalan ng Iran at ipakitang seryoso ang blokada. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na anunsyo ng mga namatay sa kaso ng MT Hasna. Ang pampublikong impormasyon na inilabas ng Estados Unidos ay nagsasabing ang barko ay napatigil, nasira ang timon at naputol ang ruta nang walang kumpirmadong ulat ng mga nasawi. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang uri ng aksyong pinili. Hindi ito isang pag-atake para palubugin ang oil tanker, kundi isang kalkuladong aksyon para hindi paganahin ang pagpipiloto ng barko at pigilan itong tapusin ang biyahe. Iniulat ng Reuters na noong ika-4 ng Mayo, 2026 sinira ng mga puwersa ng Amerika ang 6 na maliliit na bangkang Irani at hinarang ang mga cruise missile at drone na pinakawalan ng Iran. Habang sinasabi ni Admiral Brad Cooper na sinusubukan ng Revolutionary Guard na hadlangan ng operasyon ng Amerika, sabi ng Reuters, ang operasyon ng Amerika ay may mga destroyer, eroplano, mga kagamitang pandigma sa ilalim ng dagat at mas malaking depensang estruktura kaysa normal na pag-eskorta sa komersyal na barko. At dito pumapasok ang posibleng drone na pinabagsak bilang isang mapanganib na salik. Iniulat ng Brasilia noong ika-7 ng Mayo, 2026 na naglabas ang medyang Iranian ng isang video na di umano'y nagpapakita ng mga labi ng isang drone na pang-reconnaissance ng Estados Unidos na pinabagsak ng mga puwersang Iranian sa ibabaw ng kipot ng Hormuz. Sa ngayon, kailangan pa rin mag-ingat sa pampublikong pahayag. Iniharap ng Iranian ang material, ngunit wala pang independiyenteng kumpirmasyon gaya ng opisyal na pahayag ng Amerika tungkol sa oil tanker. Gayunpaman, sa politika, sinisikap ng Tehran na ipakita ito bilang isang direktang ganti na parang sinasabing kung atakihin ng Washington ang mga barkong Iranian, kaya ring sakta ng Iran ang mga mata ng Estados Unidos sa impapawid. Ang pangunahing punto ay simple. Sinusubukan ng Iran na alamin kung hanggang saan ito makakarating. Una, tinatakot nito ang nabigasyon. Pagkatapos, pinipilit nito ang mga kargamentong barko. Sinusubukan nitong itanggi ang lakas ng operasyon ng Amerika. Sa kaso ng drone, ipinapakita rin nitong may kakayahan pa rin ito sa depensang panghimpapawid sa paligid ng Hormuz. Ipinapakita ng tugon ng Amerika sa Hasna na mas umigpit ang kilos ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Binalaan ng barko, ngunit hindi sumunod kaya pinatigil ito. Gusto ng rehime ng Iran na gamitin ang barko para ipakita na kayang hamunin ang blockade. Sa huli, ipinakita nito sa Washington ang lakas ng hukbong dagat sa gitna ng krisis. Sa diplomasya, mabigat ang kaso dahil nangyayari ito habang tinatalakay pa ang kasunduan. Ito ang pinaka-nakakabahala para sa Tehran. Habang nag-uusap ang mga kinatawan para sa solusyon, tuloy pa rin ang pagkakasangkot ng kanilang barko at militar sa mga insidenteng nagpapalakas ng imahe ng pagsuway.
Para kay Trump, nadagdagan ng presyon. Layunin ng White House na puwersahin ng Iran na pumili, tanggapin ang limitasyon, payagan ng malayang pagdaan sa dagat at bawasan ang tensyon. O kaya ay magpatuloy ang pagkitid ng kakayahan nilang gumalaw sa dagat, himpapawid at ekonomiya. Ano ang susunod? May tatlong agarang posibleng kahihinatnan. Una, ang MTARAS na ay di pa rin daraan sa ruta papuntang Iran at kailangang maghintay ng paghila, inspeksyon o bagong desisyon militar para sa kapalaran nito. Pangalawa, ang patuloy na blockade ay sumasaklaw sa mga barkong susubok, pumasok o lumabas sa mga pantalan ng Iran nang walang pahintulot. Panghatlo, gagamitin ng Tehran ang bidyo ng pinabagsak na drone bilang propaganda. Kahit maingat ang Washington sa pagtrato sa impormasyong ito o matagalan bago makumpirma ang mga detalye. Sa digmaan, nagiging sandatang pampulitika rin ang mga imahe. Alam ito ng Iran. Sinasabi ng kasaysayan na bihirang manatiling hiwalay ang ganitong sagupaan sa Golpo. Noong ika-18 ng Abril, 1988 sa panahon ng Operasyong Premente, inatake ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga target ng Iran sa Golpo Persiko matapos sumabog sa mina ang frigate na USS Samuel B. Roberts. Sinira o pinawalang silbi ng Amerika ang mga plataporma at sasakyang dagat ng Iran sa Golpo Persiko na itinuturing isa sa pinakamalalaking operasyong pandagat mula ikalawang digmaang pandigdig. Noon, umaasali ng Iran sa mga mina, maliliit na bangka at presyuro sa mga barko. Agad na tumugon ng Amerika at nagtakda ito ng malinaw na precedent. Kapag ginagawang larangan ng provokasyon ng Tehran ang rutang pangkalakalan, kadalasang tumutugon ang US Navy gamit ang organisadong puwersa. Isa pang makasaysayang pangyayari ang tumutulong para maintindihan o peso do possível drone abatido. Noong Hunyo 20, 2011 pinabagsak ng Iran ang isang drone na RQ-4 Global Hawk ng Estados Unidos sa rehiyon ng Kipot ng Hormuz. Ayon sa Tehran, ang drone ay nasa kanilang himpapawid pero sabi ng Washington, tinamaan ito sa internasyonal na himpapawid. Muntik na mauwi sa direktang pag-atake militar ang insidente. Iniulat ng Reuters na ang drone ay ginagamit para sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga lugar sa dagat at baybayin na may tinatayang halaga na $130 milyong. Ibig sabihin, kapag pinabagsak ng Iran o sinasabi nitong pinabagsak nito ang isang drone ng Amerika, hindi lang makina ang tinatamaan nila. Hinahamon nila ang pagmamanaman ng Estados Unidos sa mahalagang ruta at ipinapakita rin ito sa mga halimbawa mula sa ibang bansa. Ang nagbabanta sa estratehikong daanan ng dagat ay humahantong sa tugon militar, koalisyon at pressure sa ekonomiya. Sa Dagat Pula, ang mga pag-atake na konektado sa Holtes laban sa mga barkong komersyal ang nagtulak sa Estados Unidos at mga kaalyado nitong palawakin ang mga operasyong pandepensa sa dagat. Sa Dagat Itim, ipinakita din ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine na ang mga ruta ng export, mga daungan at mga barko ay nagiging mga instrumento ng presyur kapag ang isang digmaan ay tumama sa kalakalan. Sa Hormuz, mas malala ang sitwasyon dahil maliit at sensitibo ang koridor na konektado sa presyo ng langis. Ginagamit ito ng Iran bilang panangga. Ang susunod na hakbang ngayon ay nakadepende kay Tehran. Umatras para makipagnegosasyon o igiit ang pagtutunggali at makita pang humigpit ang presyur ng Amerika. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.